Wala pang isang buwan mula nang magpalit ng liderato ang Senado, may tila namumuo na namang rikudon sa mataas na kapulungan. Matunog daw na papalit bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Pero ang senador, may ibang mungkahi, snap elections. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzales. Sa Senado. Ang papalit umano kay Senate President Tito Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, aminadong kung sino ang may numero, siya ang mananalo. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership, laging ganyan naman sa Senate. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng kung sino man yung merong 13. Si Senador Win Gatchalian itinangging may galaw para palitan si Senate President Soto. Ang Tindig Pilipinas na isa sa organizers ng Trillion Peso March, suportado raw ang kasalukuyang mayorya at tutul daw sa anumang galaw ng minority, gaya ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-take over bilang Senate President. Sa tingin ng grupo, kapag naging Senate President si Cayetano, maililibing daw ang mga anilay krimen ng mga Duterte sa isang bias at mapanlinlang na umano'y transparency. Yun lang. 'Di ba? May bahid kasi ito si Senator Cayetano eh. Sa mga galaw niya, kahit siya ay naging madasalin, mga kakli, lumalabas parang Duterte lang ang kanyang pinagtatanggol. Interest ng mga Duterte ang mas nakakaangat, di ba? Mas nakakaangat kesa sa interes ng nakakarami. So yun yung basa na iba. Mga kakli, hindi tayo nagsabi niyan ha. Ito ang sinabi, ito yung ano to, trillion march. Wait lang. Pangalan niya? Trillion Peso March. Sila yung tutol eh. Bakit? Basang-basa nila, si Senator Cayetano, si Alan Cayetano, na kahit na naging magaling, no? Naging marubdob ang kanyang pagiging makarelihiyon at naging makarelihiyoso, pero nakikita pa rin kung sino yung parang ipinaglalaban niya. Ba? Ayan, sila nagsabi, we are certain that a takeover by Senator Cayetano will bury the crimes of the Dutertes, leading to a biased and deceitful show of transparency. Diba? Yung trillion ang mga anilay krimen ng mga Duterte sa isang bias at mapanlinlang na umano'y transparency. Hinihingan pa namin ng tugon dito si Cayetano at ang Senate minority. Pero hindi, kasi tingnan niyo mga clear. Karamihan sa kanya mga pinanukala, umpisa natin sa impeachment sa Duterte. Tapos itong house arrest, wala siyang ibang tinitignan. Kundi lumalabas sa mga clear, sabi ng iba, ang tinitignan niya, ikapakanan lang ng mga Duterte. Kaya tuloy yan ng karamihang nagiging impresyon kay Alan Peter Cayetano. Tuloy. Sa isang Facebook post, may ibang leadership change na mungkahi si Cayetano. Dapat daw mag-resign na lahat, mula presidente, vice-presidente, senador at kongresista, at magdaos ng snap elections bilang tugon sa anyay kawalan ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pero hindi raw pwede tumakbo ang sinumang incumbent official sa isang election cycle. Hindi naman daw kailangan galawin ang mga gobernador. Teka lang, hanapin ko ito mga sige. Tuloy lang news. Mayor at barangay chairperson. Imbis na mag-people power pa raw, magsakripisyo ang mga people servant. Tignan mo mga klira. Basahin natin yung mga galawan nito si Alan Peter Cayetano. Pag nabasa nyo to, yung sinabi niya, di ba? Pero syempre, Blessed Sunday pa rin. Di ba? Meron pa rin siyang let's pray about it. Pero, ang gusto niya mangyari dito, mawala ang presidente. Kahit sabihin mo na snap election to, yun pa rin ang purpose mo. Tanggalan ng pwesto si Pangulo Marcos Jr. Bakit? Diba? Alam na this. Yan naman ang gusto ng mga DDS eh. Bumitaw ang Pangulo sa pwesto. Wala pang pahayagang Malacanang, Kongreso at Office of the Vice President kaugnay rito. Para sa GMA... Wala pa talaga, bago eh. Well, anyway, dito tayo mga ka-clear. Atin to sa atin to. Kumbaga, personal tong opinion. Sayin lang natin para maisa-isa natin. Yan. A Blessed Sunday reflection on trust or tiwala. Wow. Dito pa lang, Senator Peter Cayetano. Ano to may disclaimer to mga clear dito pa lang,
medyo sira ka na sa ibang tao. Diba? Sira ka na sa ibang tao. So, paano mo ipapangalandakan itong salitang tiwala? Yun nga sinasabi dito, yung ibang mga netizens dyan, sinabi kanina sa news, ayaw sa'yo. Kasi pag ikaw daw ang naging Senate President, malilibing sa hukay ang wala ng tiwala. Paano pa itong susunod na mga sasabihin mo? Paano pang pagtitiwalaan? Considering na ang makikinabang pa rin dito, diba? Ang makikinabang pa rin dito, malamang, ang vice-presidente. Kung magre-resign ng Pangulo, diba? Lakihan nga natin. Pastor, 10K talaga naman o yayain mo na lang mag-resign lahat ang digong senators? Pwede. Diba? Saka, mga ka-clear, sila naman ang nagkakagulo sa Senado eh. Ang Pangulo, diretso ang tinutungo. Diretso ang gustong puntahan. Ayusin ang budget. Una, sino ba ang nagloko sa budget? Sino nagloko? Sino ba tinutulong magloko? Yung Pangulo ba o dyan galing sa Kongreso? Tapos magdadamay siya. Di ba? Ito pa. Ito na naman tayo. Through God's grace and mercy, public office is a public trust. Yun pala eh. Alam mo pala to, na public office is a public trust, bakit nagkagulo rin kayo dyan sa impeachment? Diba? Forthwith pa lang, di nyo na agad ma-define. Dapat sinabi mo to sa mga kapwa mo, senador dyan. Huwag ka na munang tumalon. Tumalon ka na sa presidente, sa vice president. Diyan ka muna sa Senado, sila muna ang ayusin mo. Sila muna ang i-pray over mo. Diba? Huwag ka na munang tumalon. Parang kitang-kita naman dito yung motibo eh. Diba? Ha? Diba? Public trust, mayroon pa siyang God's mercy. God's grace and mercy. Public trust, alam na namin tumatagal. Alam na namin tumatagal. Marami na nakakaalam dito. Kaya ngayon forthwith yan, matagal na sa inyong pinapatrabaho. Pero ano nangyari? Yung sana, madinig man lang, yung isang tao na Duterte, diba? Madinig man lang sana through the impeachment proceedings, naharang, diba? Naharang. Diyan sa Senado. Diba? So, dapat matandaan yung public office sa public trust, ikaw na ang magsermon. Diba? Pastor Alan Cayetano. Diyan sa mga kabaro mo. Pa? While we see in social media and surveys that politicians or political figures have their own genuine supporters, I dare say, more than ever in our history, politicians are suspects. Kasama ka. Kasama ka ba? Yung tatanong ko pala mga kaklik, kasi siya ay madasalin. Always through God's grace and mercy. Tanong ko, okay na ba sila magkapatid? Tanong ko lang mga kaklik, hindi ako sigurado kung okay na sila. Baka because nagbago na siya at naging true faith na siya as a Christian, may true faith siya as a Christian. Baka okay na sila. Tingnan ko, sorry Ito talaga hindi ko alam, ha? Senator Cayetano and Lino. Okay na sila because nagbago na ng okay na yung relihiyon ni September 16. Wait 2 weeks ago. Ito latest mga kaklira. Ito latest September 16. Ito na siguro pinakamatagal. September 16. Pakita ko lang. Kasi para meron naman tayong konteksto. Kasi 'di ba, dapat ang unahin mo muna kayo magpapamilya. This is September 16, 2025. Sorry, won't cut it. Lino Cayetano claps back at Brother Alan's trapo take on corruption. Di ba sila nagkakasundo? For former Taguig City Mayor Cayetano, simply saying sorry isn't enough to restore accountability. Those engaged in corruption or wrongdoing must take genuine confessions and implement real reforms.
Cayetano made the argument to dispute the controversial pronouncement made by his brother Alan Cayetano, Senator Alan Cayetano, that apparently excused corruption through repentance. Hindi sila magkasundo. Senator Cayetano earlier went live on Facebook saying, we're all guilty from vote buying to cheating to stealing to lying. Hala? Merong hugot. So, Lino, however, disagreed with his brother's remarks, which he claimed reflected the statements from traditional politicians that sparked anger, especially among Gen Zs and millennials. He insisted that not all Filipinos are corrupt and certainly repentance from corruption is not enough. While some politicos or private individuals may engage in wrongdoing, the majority of Filipinos are God-fearing and simply want a peaceful and stable life. Hindi likas ang magnakaw, bumili ng boto, magsinungaling. Ba, mukhang pinatatamaan siya dito, mga kakliyan. At hindi rin solusyon ang absolusyon, ang pagrepent lamang. Let's not normalize corruption. Let's fight it. Yan. Yan dapat. So, di ba? So, mukhang hindi pa sila magkasundo. Wala pa ako nakita, mga kakliyan. Correct me if I'm wrong. Yan pa lang ang nakita ko. Baka meron na sila at okay na sila. In good terms na sila. Okay? Yan pala nakita ko. Meron ba? Kinontra ng kapatid. So, ito pinaka-latest. Okay? So, balik tayo sa video. Okay. People have lost trust in government and government officials. Uy, baka naman sa inyo lang. Or baka sa iyo lang. Huwag mo lahatin. Ito na naman tayo. Nilalahat niya. Katulad nung sinabi ng kapatid niya at kinukontra nga siya eh. Para bang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ngayon, porkit ikaw ay naging madadasalin, parang dapat ikaw lang laging paniwalaan. Teka lang. People have lost trust in the government? No. Diba? Lost trust in few government officials. Diba? Tingnan mo nga yung rally, mga kaklir. Hindi nila isinisigaw na BBM resign. Sino lang sumisigaw ng BBM resign? Mga DDS. Diba? Hindi sila. O, ayan mga ano pa yun Kumbaga, hindi mo masasabing PBBM supporters yun. Karamihan dun neutral. Karamihan dun mga kakampings. Karamihan dun talaga, kumbaga, critical lang sa nangyayari sa gobyerno. Pero they did not ask for the resignation of PBBM. So, hindi lahat ng tao na lost ang trust sa government. Maybe, doon sa mga involved. Diba? Involved lang sa ano. Tama po, dapat mong unang mag-resign si Cayetano. O, diba, Ariel Hilario? Diba? Dapat, hindi lang kayo yung ang karamihan sa inyo, di umano, involved sa flood control projects. O, hindi natin nilalahat Mali yun. Karamihan dyan sa mga mambabatas ay di umanong involved, at least, kaya gamitin ulit natin, di umanong involved sa maanumalyang flood control projects. So, doon lang. Diba? Doon lang mawawalan tiwala. O sa mga engineers ng DPWH, doon. Pero wag mo lahatin. Honestly, who can blame them? Di kayo mga ibang kongreso naglagay ng mga insertions. Na supposed to be wala naman sa NEP. Diba? O, nandun ka na ba? Oo, nandiyan ka na eh. Dirato ni dating SP Cheese Escudero. Diba? Nandyan ka na. Mag-resign ka na. Okay, sabi ni Nelson Almeta, Senator Cayetano, a wise opportunist inside the political arena. Ang ayoko lang dito, with all due respect, mag-send ka na, Mr. 10K, ayusin mo muna sarili mo. Sabi ng kapatid mo, ayan, Donald Buyo, sabi ni Sir Donald, ayusin mo muna yan. Ayusin mo muna yung 10K na pinangako mo. Huwag kang nangunguna sa damdamin ng ibang leaders. Diba? Kung may problema kayo dyan sa Senado, ayusin mo. I-pray over mo. Diba? Takot sila kasi once maging ombudsman si Secretary Remulla versus Sara will be exposed, kaya nagpo-propose ng stop election. Can be ace. Pwede. Diba? Kasi, with all due respect to Senator Cayetano, Alan Cayetano, ito nakikita sa'yo ng tao, ito yung perception sa'yo. Duterte ka. Maka-Duterte ka lang. Diba?